Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. Dito pa rin tayo sa chapter 24 ng Kawikaan. Verse 11 hanggang 15 yung ating babasahin. At yun, umpisa na natin. Tulungan mo at iligtas ang hinatulang mamatay ng walang katarungan. Kapag sinabi mong wala akong pakialam sa taong iyan, ito'y hindi makakaila sa Diyos na nakakaalam ng iyong puso. Alam ito ng Diyos na nakatunghay sa iyo. Pagbabayarin niya ang tao ayon sa ginawa nito. Anak, uminom ka ng pulot-pukyutan at ito'y makakabuti sa iyo. Kung ang pulot-pukyutan ay masarap sa panlasa, ang karunungan naman ay mabuti sa kaluluwa. Kaya hanapin mo ang kaalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Verse 15, ang tahanan ng matuwid ay huwag mong pag-isipang gawan ng masama. Ng masama ni gawa ng dahas ang kanyang tinitirhan. Ulitin ko lang, verse 15, ang tahanan ng matuwid ay huwag mong pag-isipang pagnakawan ni gawan ng dahas ang kanyang tinitirhan. Yun, ang aking natutunan dito, mula verse 11 hanggang 15, ay itong verse 14. Ang karunungan naman ay mabuti sa kaluluwa, kaya hanapin mo ang kaalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. So, yun po yung sinasabi dito sa verse 14 ng Kawikaan, chapter 24. At ang akin pong natutunan dito ay yung hanapin natin ang kaalaman at magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan. So, yun. Bilang kabataan, patuloy nating sikapin, hanapin ang kaalaman. Kaalaman sa salita ng Panginoon. At yun, sa anong paraan, sa pakikinig ng salita ng Panginoon, na salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng ating mga pastora, ng ating pastor, na ginagamit ng Panginoon sa ating buhay. Yun, lagi nilang turo sa atin na lagi tayong magbasa ng Bible. Yun, patuloy nating sikapin na basahin ang ating Bible at unawain ang salita ng Panginoon. Dahil sabi dito sa verse 14, hanapin mo ang kaalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Yun, patuloy tayong dumako sa church, patuloy tayong dumalo sa mga gawain, sa mga activities ng church, sapagkat ang activities ng church ay nakakabuti sa ating mga kabataan ng church. Bakit? Kasi andito yung lagi tayong magbabasa ng Bible, lagi nating topic ay patungkol sa Panginoon. Kaya maganda sa isang kabataan na patuloy dumako sa church. Kung meron kayong youth fellowship, lagi kayong dumalo. Yun. Sapagkat ang Bible ay naglalaman ng mga pangako ng Panginoon at yun, mga pangako ng Panginoon at magandang plano ng Panginoon sa ating buhay. At yun, at lahat ng itinuturo ng ating pastor, ng ating pastora, ay nagmula dito sa Bible. Kaya yun, sikapin natin na patuloy
na magbasa ng Bible at makinig sa itinuturo ng ating mga pastor at ng ating mga pastora. At yun, nakapakapalad nating mga kabataan sapagkat meron tayong 4 na magulang. Una, ang mabutihin nating ina. Pangalawa, ang mabutihin nating ama. Pangatlo, ang ating mabutihing pastor. At pang-4, ang mabutihin nating pastora. Lahat sila ay kailangan natin sa ating buhay upang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Sapagkat yung mga itinuturo nila sa atin ay lahat yun ay nakakabuti sa atin. Yun nga lang, magkaiba ng paraan, pero iisa ng layunin. Ang ating pastor ay tuturuan tayong magbasa ng Bible, manalangin. At yun, palagi tayong ipanalangin, ganoon din ang ating pastora, na yun, yung mga bagay na kung paano unawain yung salita ng Panginoon. At yun, sana ay naunawaan yung gusto kong sabihin. Hanggang dito na lamang. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye.